Hi guys, dito na naman po tayo sa ating inabangang teleserye Ang Ating Kapatid. At dahil gusto ni Darius sundan itong si Melania, kung kaya pagdating doon sa bahay ni Via, narinig niya mismo yung usapan ng dalawa at mga binabalak nila, kung kaya hindi niya napigilan ang sarili at talagang pumasok siya at tumiksina doon at pasigaw niyang sinabi ng dalawa na magsusumbong daw siya kay Rosel at sasabihin ng katotohanan na silang dalawa ang may pakana ng lahat. Samantala, itong si Rosel naman nasa presento kung saan kausap niya yung polis na tinabi niya na isa si Bia sa may ebidensyang nagpapatunay na siya ang ng scam o nambubudol sa kay Rosel at gusto apirahan ito gamit ang kanyang anak o informasyon ng kanyang anak, kung kaya nakita mismo doon sa car ang scarf ni Via at ayun na nagkasanang operasyon ang mga pulis kasama na din si Rosel. Pumunta sila doon sa bahay ni Via, pero bago yon itong si Melania dahil galit si Darius sa kanya, nasampal ito ni Darius at ayun nagpambuno sila. At dahil gusto din ni Via na tulungan itong si Melania, pinukpok niya itong si Darius ng vase kung saan natumba ito, pero nung nakabaon ito, biglang sinakal niya itong si Via at yun naman si Melania naman ang gumawa ng paraan para makaganti kay Darius o masave itong si Via. Ilang bisin niya itong pinukpok ng base at ayun na nga, natuloy ang natigok itong si Darius at sobrang nataranta ang dalawa. At yung ginawa nila, nilagay nila ito sa isang komod at dinala nila ito dun sa labas kung saan nandun yung sasakyan ni Bea at nilagay nila ito dun sa trunk. At maya konti merong nag-doorbell, live ako di si Rosel kasama ang mga pulis, pero walang sumasagot at dumiretso nitong si Rosel dun sa loob. Nang napansin ni Rosel na nandun si Bea nakatayo sa harap ng sasakyan, nilapitan nila ito at kinumpronta, pero parang natataranta din to si Bea at pinapalayas itong mga pulis kasama na din itong si Rosel. At napansin ni Rosel na parang may sugat ang kamay ni Via o may dugo ito, kung kaya sinabi niya na ano ba daw yung ginawa nito. Pero ayan na nga, may narinig siyang kaluskos doon sa loob ng trunk ng sasakyan, pero nabaliwala lang yun dahil syempre hindi din masyadong tinutukan ni Rosel kung ano ang meron doon sa loob at umalis na sila kasama ang mga pulis. Doon naman sa Flower Cafe kung saan dumating itong si Chris, kinausap niya itong si Belle, pero ayun, parang hindi pa talaga ready ang kanyang anak na kausapin siya at harapin siya sa mga ginawa niya, kung kaya umalis itong si Belle at dumating naman itong si Tyra. Tinanong ang kanyang ama kung bakit parang hindi sila okay ng kanyang anak at ayan, nagbigay ng advice itong si Tyrone, pati na din itong si Chris. Sinabi sa kanyang anak si Tyrone na siguro panahon na para sabihin niya ang mga sekreto sa mga taong kailangang makakalam ng mga tinatago nito, kung kaya parang nagtataka itong si Tyrone sa mga sinasabi ng kanyang ama. Ayun, samantala guys, abangan na lang natin. May dumating na mga pulis na kung saan sinabi na may nakita daw silang bangkay at parang na-identify na nila na si Darius yun. Pero bago yun, ang dalawa, si Melania at saka si Via, pumunta doon sa isang lugar gabi kung saan walang makakita sa kanila at tinapon nila yung bangkay ni Darius doon sa isang liblib na lugar. Pero siyempre kabalo pa rin itong si Melania dahil siya ang gumawa ng paraan para mampatay niya itong si Darius. Ayan, umuwi si Bea sa bahay niya. Nagulat siya pagdating ng kapatid ni Chris at taranta pa ito. At syempre hindi niya inasahan na darating ito at yun nga, dahil sinabi niya na pagod daw siya at kailangan niya matulog at bahala na yung kapatid ni Chris doon kung ano man yung
gusto niyang gawin. At ayun na nga guys, thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you and bye!